Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naway, puspusin tayo ng Diyos na pinagmumulan ng pag-asa, ng kagalakan at kapayapaan ni Kristo na dumarating at darating. At sumaiyo din Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. na may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan at mawain sa aming pagsalubong sa iyong anak. Huwag mo pahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakapalahan. Turuan ba kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tinatawagan po natin ang ating second Sunday Advent Candle sponsor na si Mrs. Sally Mensarado and family. Palakpakan po natin. Aminin natin at pagsihan ng ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapan na gumanap sa mesa nito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panabayan tayo sa buhay na walang. Amen. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan at mawain sa pagsalubong sa iyong anak. Huwag mo pahintulot na maging hadlang ang aming pinagkakapalaman. Turuan mo kami nawa kami ng kanyang marunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse, ay nilitaw ang isang hari, tulad ng isang sukli mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya aatol
ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang pag-iiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ng asong gubat sa piling ng kotero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang buya at ang mga batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila ay batang pasil. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang biyong na animoy toro. Maglalaro ang batang pususuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hesi, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at nagiging manindig ang kanyang luklugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran. Sa taglay mo katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na't batuin sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakanan. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang iniligtas ang sino mang tumatawa, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ano bang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ipatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asang kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayo may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayo magpuri sa Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano kayo palugod at tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naglilingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka. At ang mga hintil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag.
Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hintil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo, taligdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Si Juan, ang tinutukoy ng Propeta Isaías nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo na kanayo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamitis. Ang kanyang mga pagkaibalan at pulog-pukyukan. At pumunta sa kanya mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y pininyaga ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaambana ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at iahagis sa apoy. Binibigyan ako kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagkalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kayo sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang mga panyapa. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ng trigo, ngunit ang ita'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong araw ng pagnanabela sa Immaculadang Concepcion. At gayon din, tayo po ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon o Advento. Kaya sinubihan ang ikalawang kandila ng korona ng Advento. Salamat sa nagsindi ng kandila. Ngayon din, linggo ito ay linggo ng persons with disabilities, yung mga PWD. Kaya sama natin sa ating mga panalangin. At National Day ng mga nag-uusap sa sakit na AIDS. Acquired Immunity Syndrome. No? Kailangan nila ang ating mga panalangin. Merong isang dalaga lumapit sa isang kaunselor na hindi ng payo. Sabi ng dalaga sa counselor,
ay counselor. Gusto ng boyfriend ko na ibigay ko ang aking sarili sa kanya. Patunayan ang aking pagmamahal sa kanya. Tama po ba? Ha? May sumagot. Mali daw. Aba, ay sabi ng dalaga gusto ng boyfriend ng patunay. Ibigay ko ang sarili sa kanya. May sumagot, mali. Pero ita sagot ng counselor Diba? Alam niyo ang sagot ng counselor? Huwag mong ibibigay ang iyong sarili. Siya lang ang tatama, ikaw ang tatamaan. Tama naman no? Tama. Kita mo na? Kaya nga ngayon, napakadami. Teenage pregnancy. Merong nabubuntis ng 14 anyos Nasa news yan. No? Pabata ng pabata. No? Nagiging mapusok. Lalo ang mga kabataan at ang mga bata na ang hinihiling ng boyfriend ay patunay. Noong mga nakaraan, noong pagmuna, ay nagpalabas ang mga kabataan ang nakalagay ay love can wait. Hindi nakakita yung unang panahon ngayon. Nakalagay yan. Marami yung mga poster, may mga pamphlet, at yung target ng poster ngayon at yung mga pamphlet ay yung mga kabataan nakalagay love can wait. Dahil nga, gusto lagi ay mga patunay. Na yan ngayon, ang sinasabi ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, patunay. Sino ba si Juan Bautista? Ito, tingnan nyo. Noong panahon nyo, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea, nagsimula mangaral. Ano kanyang pag-ngaral? Ito, pagsisihan ninyo palikdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. So, nangangaral si Juan. Eh ngayon, may nakita siya mga Pariseyo, mga Saduseyo. Pinagsabihin pa niya kayong lahi ng mga ulo ko. Sino nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ito po, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ibig sabihin ni Juan Bautista, patunayan ninyo sa inyong buhay na kayo ay nagsisisi. Patunay. Yan ang kailangan. Na yung po yung ating ginagawa na no? Sa tuwing tayo sisimba, yung sa simula ng misa, pagka nabati na ng presider ang mga tao, sumayin yung Panginoon, sumayin yung pagkatapos ng magtanda ng krus, ano ganda sinasabi doon? Aminin natin ang pagsisihan ang ating mga kasalanan. No? Eh, paano ngayon? Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, ang akong tayo. Inyo muna tingnan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid. Ibig sabihin, communal. Hindi lang ikaw at ang Diyos, kundi kasama ang community. Ang sambayanan, kaya yun nagkasabi, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid. Ibig sabihin, ang congregation, community. At sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala. Yun ang kailangan natin. Sa punto ng sa isip, sa salita, at sa gawa, dinadagupan ng kaunti-unti. Huwag nyo naman kagok na sasaktan mo yung sarili. Hindi. Yun ay tinatapik mo yung dibdib. Ang iyong kaliwang bahagi. Bakit? Ito yung puso Di ba nasa left side, ang puso, sa isip, sa salita, at sa gawa. Yung tatlo man lamang pagdagog sa dibdib, yun ay gesture ng pagsisisi ng kasalanan. Pag-amin, sino kang aamin ng kasalanan? Tingnan nyo ngayon ang iskandalo. Yung nahiya naman kayo.
meron agad umamin. See? Pag inamin mo yan, yari ka. O, hindi turuan, no? At alam ng ako lamang, hindi dapat ako yung mandadamay na. So, ang kailangan lang ay, number one, aminin. Nagkasala ka, aminin mo. Pero, yun nga, sa isip, sa salita, at sa gawa. So, dinadagukan mo ng tatlo, ang iyong dibdib, tanda ng iyong pag-amin at pagsisisi ng kasalanan. Okay? Sana po, sa tuwing tayo sisimba, yun po yung ating ginagawa. Yung mahalaga ang mga gesture na yan, yung mga kilos na yan, sa loob ng misa. Kasi lahat yan, may mga ibig sabihin. Okay? Kaya yung inaamin ko, sana sa tuwing tayo sisimba, ako may nakikita pa rin na pagka nagmimisa, nakikita ko basta lang nakatingin, hindi pa nagpa-participate. Hindi ko sinasabi natin yung pag-isang araw na sa Sacrosanctum Concilium sa Vatican II, full, active, and conscious participation. No? Nandoon ka. No? Kaya ang bawat salita sa misa, namnamin mo. Ang bawat kilos, sundin mo. Ano? Ika nga, ay bakit? Hindi ko sinasabi pa natin, yung pang-una, ang misa ang pinakamataas na pagsamba na magagawa ng tao sa bago ng lupa. E paano kung nakatayo pala ang diyan? Wala kang partisipasyon? No? Eh kaya dapat hindi lang sapat na yun. Sabi natin nung nakaraang araw, na hindi sapat kung ikaw ay papasok ng bahan, tapos sasabihin mo, Panginoon, Panginoon. Ano sabi niya? Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Natatanda po ninyo yung pagbasa niya ng mga nakaraang araw. O, kaya na, pag-amin at pagsisisi ng kasalanan. Ngayon, pinalalim ito sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Hindi ng pag-amin, hindi ng pagsisisi, ay ako po Lord, ay kasala, ay ako magkukumpisal, o nagkumpisal ka. Uy, nakapagkumpisal, pwede na akong mangumunyo. Kulang. Inamin mo ang iyong kasalanan, nagsisi ka sa iyong nagawang mali, pero ito ngayon, pagkapalalim doon, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng iyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ibig sabihin, patunayan mo na ikaw ay nagsisisi. Ang tawag po doon ay retribution. Retribution. So, katulad niyan, example, yung iskandalo sa proyekto ng mga flash flood. O, kita nyo? Halimbawa, aaminin, pagsisisihan. Hindi po yung nagtatapos doon. Ay, sorry ha. Sorry. Ay, hindi. Ibalik mo ang iyong kinuha. Yun ang sinasabi ng pagbabayo ko. Retribution. Abay, ako nakakuha na 5 piso. Ay, di ba balik ko 5 piso? Yun ang sinasabi ng retribution. Kaya nga, yung pagpapatunay na tunay kang nagsisisi. Ay, 5 piso kinuha mo. Ibinalik mo lang 2 piso. Hindi pa rin. Hindi pa rin sapat. No? Kaya buo. Kaya patunayan mo sa iyong buhay na ikaw ay nagsisisi. Tungkol dito ay ang kinakailangan yung kung naririnig lagi natin salita sa Griego, metanoia. Ang salita ay metanoia. Ibig sabihin, sa iyong pagsisisi, repentance, yun ay 180 degrees o 360 degrees. No turning back. Yun ang ibig sabihin ng metanoia. No turning back. No? Huwag ka nang babalik. Kung hindi nagsisisi ngayon, metanoia, yun ang change of heart, huwag ka nang babalik sa iyong sariling dating pamumuhay. No? Kaya nga, kung nagkamali ka, hindi lang pwede yung pag-amin at pagsisisi, retribution. No? Tingnan nyo, pagka tayo nangungumpisan, o halimbawa, pag mabigat ang nakasalanan, ang sinasabi ng confessor, may retribution niya sa pagbabayang puri sa iyong nagawang kasalanan. Okay? Kaya, yan ang maganda siguro preparasyon, na yung tayo nasa 2 linggo ng Adviento, na alam kong marami na kayong plano-plano ng mga exchange gift, mga Christmas party, hindi yan nababala. Anong ihahanda,
sa Noche Buena, halaga 500, at yun po ay binagdagan pa, pagbigay daw sa mga inaanak ng 20 pesos na lang. Di ba ga? Kaya nga marami ng plano kung saan mamamasyal, kung saan mag-celebrate ng Christmas, etc. Kasama yan. Pero ang pinakamaganda ay yung spiritual preparation natin. Kaya nga, mahalaga itong mga linggo ng Advento. Okay? At ang nalalapit na, yung simbang gabi. Kaya pinakamaganda, ihanda ang buhay spiritual. Sa makatuloy, patunayan mo yan. Ang patuloy pala, hindi lang sa larangan ng pag-ibig. Ang patuloy pala ay mas kailangan sa pananampalataya. Sumasampalataya ako Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa ibig na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangan katatagan upang matupad ito. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway maging mabisang tagapaghatid ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang, naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ama namin nasa langit, ang lahat ng ipiniling namin sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pagkasan, mga pusong naman.
namin kayo, mga kapatid, upang pagkakain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga nakapangiri. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaburihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay, sa makakulangan ang aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay katutunan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Punta sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tuling ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag na lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mga labirin kanya ng tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabi at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ikabalagtampay sa kalamitan, kami nagbubini sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw kapal ng kanakabanala, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis sa kusang loob na magihundog, hinabakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagakihati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niya ang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawang na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang lapunan, hinabakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito dinumi. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala ng dati pa. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbigay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay binihain, sarili ay inihain, bilang pagkain dinumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang talis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at nagtumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahan laganap sa lugayti. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinulay na may parasan sa limulig mabubuhay. Dahil din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at palitapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mga labireng Maria, Nena ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak na pusong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagduduri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, Nung lakas loob na rin ngayong ipahayag. Aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami hadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, napalad tayong tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. For God so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son. To see the face of God is my desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my desire. To gaze upon the Lord is To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, kaming pinapakinggan mo sa iyong pananasarusalo, ay turuan mo kumilala sa layunin ng iyong manilitang bagay ang dapat namin gamitin upang kami sumapit sa iyong pilihan sa pamamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawaang hanggang. Amen. Manatiling nakatayo at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin sa ating mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. Panalangin sa ating mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O mahal na Birhen Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalinis-linisang paglilihis sa iyo. Dakila ang karangalang ito na ipinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesukristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso namin iniaalay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tigisip sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, o Inang kalinis-linisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tinatawagan po natin ang pamilya ng ating hermana menor sa araw na ito, Mr. Michael Angelo and Mrs. Minda Palimpik and family upang tanggapin ang imahe ng ating mahal na Birheng Immaculada Concepcion.
sasalamatan po natin ang ating hermano menor sa araw na ito, Mr. Michael Angelo and Mrs. Minda Palikpik and family. Para po sa araw ng bukas, Disyembre 7, sa ganap po na ika-alas 6 ng alas 6:30 ng umaga, ang ating pong mass sponsor ay sina Mrs. Erlinda Balba and family, mass offerer, Mr. Rainiel and Mrs. Flor de May Elayon and family, Hermana Minor, Mr. Danilo and Mrs. Glenda Enriquez and family. Muli pinasasalamatan po natin ang ating pong mass sponsor sa araw na ito, Mr. Sebastian Abner and Mrs. Judith Balba and family, mass offerer, Love Victoria Water Refilling Station. Ang ating pong hermana minor, Mr. Michael Angelo and Mrs. Minda Palikpik and family, at ang ating Advent candle sponsor, Mrs. Sally Mensorado and family. Bukas po, Disyembre 7, 2025, araw ng Linggo, sa ganap na ika-3 at kalahati ng hapon, 3:30, ay magkaroon po ng seminar ang mga magulang, ninong at ninang ng mga batang bibinyagan dito sa ating chapel. Announcement. Ating ipadama sa ating mga kapatid na kapuspalat at kapasuhan sa pamamagitan ng pagbibigayan. Simula ngayong Novena Mass hanggang sa Simbang Gabi bago magpasko, inaanyayahan po ang lahat na magsisimba na mag-offer tulad ng mga sumusunod: dilata, noodles, spaghetti package, o Noche Buena pack, o mga pagkain di agad nasisira. Maaari din po kayong mag-offer ng mga kagamitang panlinis ng katawan tulad ng mga sabon, toothpaste, at shampoo, at iba pa. Ito po ay tutulong natin sa ating mga kapatid na kapuspalan ngayong darating na Pasko. Lahat po na iyan ay ipunin sa ating parokya at ipamamahagi sa ating mga kababayan na kapuspalat sa darating na Kapaskuhan upang pagsalusaluhan bilang Noche Buena. Malaki po ang inyong maitutulong upang may mapagsalusaluhan sila sa kanilang hapag-kainan at maging masaya po sila sa darating na Kapaskuhan. Maraming salamat po. Giving with love and sacrifice is essential for a life of faith, and that caring for others is a way of following Christ. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyo pag-iisang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.